Hi, my name is Siegfried Oriat, and I'm gonna explain to you guys what is climate change, and not just that, I'm gonna explain then also now how to prevent a um how to prevent the climate change and stuff. And list of my contents: one, what is climate change? Two, why climate change is a problem. Three, what causes climate change. Four, how to prevent climate change. So what is climate change? Climate change refers to the change and the environmental condition of the earth. So ang climate change is ito yung nangyayari sa earth. Ito yung mga patterns of weather or temperature na nangyayari in the long period of time. Yan yung climate change. And yun nga, bakit nga ba problema ang climate change? Over a million of years, species become adapted to survive in the conditions in which they live. So ano ba talaga yung ibig sabihin niyan, right? Sabi dito, become adapted to survive sa certain situation. Tulad ng, let's say, mga oceanic na mga organism. Kung ilalagay mo sa land, do you think makaka-survive kaya sila? 'Di ba hindi? Kasi nga walang tubig dun and hindi sila makakahinga ng ng air hindi sila makaka-survive dun kasi wala ngang tubig, 'di ba? Even as human, hindi agad-agad tayo makapag-adapt agad in a certain situations. Like katulad ng mga casualties lang nangyayari dito sa Davao, Lindol, let's say sa Surigao, Lindol and stuff, na ganyan. Hindi tayo agad-agad or mga pandemic, yung pandemic, hindi tayo agad naka-adapt sa situation kasi bago lang sa'tin, 'di ba? So yeah, that's the concept of bakit nga ba problema sa mga organism yung climate change. And yun nga, sinabi ko sa mga high habitat, yun din yung isa na din sa mga polar bears, mga sail, ganyan and stuff. Pero siguro magiging okey naman sa sail kasi, um, ano naman din naman sila sa ano, sa tubig. Pero meron din silang prey pero yeah, yun nga, in the long run makakapag-adapt naman sila. Unlike sa bears nga, wala naman silang mga fins or they know how to swim pero hindi agad-agad sila makakapag-adapt, right? Eh, katulad nga, what if na ano, nasira na talaga yung ozone layer. What if mas tumaas pa talaga yung temperature and mag-melt yung mga land na tinatapakan ng mga polar bears which is the ice habitat. So, 'di ba, tingin niyo makaka-survive agad yun, 'di ba? Which is may possibilities din na mag-extinct yung mga polar bears if kung sakaling man lang patuloy yung mga casualties na nagaganap or mga or patuloy pa rin pagtaas ng temperature or yung climate change, right? So yeah, ta's isa na din diyan tulad nga ng sabi ko kanina, extinction, special loss, species loss. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina sa pinakaunang slide, hindi agad-agad tayo makakapag-adapt sa certain situation, lalo na kapag mahirap. Tulad din nung mga polar bears, 'pag na-melt yung 20% sa Earth na ice, 'pag na-melt yun hindi agad-agad sila mag-evolve into something na makapag-survive sa ano, something certain species na makapag-survive agad-agad sa water, right? Kaya yun nga, species loss and yeah. So drought, ano din yung drought? Ito yung ano, dito yung nangyayari na sa sobrang init na na-evaporate lang yon ano, yung mga tubig sa mga fish ponds. Kaya hindi lang tayo yung maapektuhan kundi rin yung mga mayayaman, yung economics, not just that kundi, tubig especially sa mga ano, hindi lang tayo maapektuhan, mga animals din and rise sea levels, yun nga. Kasi yun nga, what if 20% of that, ano, 20% of the ice or let's say mga polar region, let's say mga ganyan and stuff, 20% of it na ice melt na melt, 'di ba? O magiging ano tayo diyan, may possibilities na hindi lang yung karagatan
yung madadamay kundi yung nasa land, which is tayo mga tao, or hindi lang tayo pati mga species. Kasi if mag-melt lahat ng mga ice, maga-rise yung ng level yung ng sea. So which is ano tayo, maanod tayo sa ano, sa tubig, and hindi tayo agad-agad ano, makakapag makakapag-adapt nun. Kasi nga, yun nga, mahirap. And coral bleaching, isa na rin yan sa problema kasi nga yung coral bleach, mga bleaching na yan is yan yung mga importante talaga sa mga oceans, mga oceanic na organism, kasi sila yung nagba-balance sa mga organism doon sa ano, sa ano, doon sa mga sa oceans. So ano-ano ba yung mga causes ng climate change? Puwedeng natural, puwedeng human cause. Pero nag-ano tayo dito sa human cause. So deforestation, this increase in temperature drives climate change. So bakit nga ba umaano yung temperature kapag 'pag nag-aano tayo ng nagka-cut tayo ng trees? Kasi nga yung trees, sila yung nag-a-absorb sa carbon dioxide. Sa carbon dioxide, and sila din yung nagre-release ng oxygen. Kung walang trees dito sa Earth natin, hindi tayo makakahinga ng oxygen, and walang tao or animals or organism na makakapag-survive dito. Kasi nga wala ngang oxygen, eh, right? And yun nga, isa na din yun. Isa na din yung burning fossils, mga fuels. Ito yung mga nagge-generate ng electricity or mga powering vehicles, which is like your car, your motorcycle and stuff. And isa na kasi dito tayo kumukuha ng mga fuels and stuff, ganyan. So if patuloy pa rin tayo magbu-burn ng mga ganyan, may possibility talaga na masisira pa lalo yung ozone layer natin, which is yung ozone layer pa naman yung nag-aano sa UV radiation, nagpro-protect sa'tin sa UV radiation. If na ano yun, walang makaka-survive na tao, hindi lang tao kundi mga animals. So yun yung mga causes ng climate change. So paano ba natin i-prevent? How to prevent climate change? Ito yung mga list: reforestation, afforestation, or sustainable living, reduce carbon footprints. So pinakauna, sustainable living, refrain from using plastics shopping bags. Plastic bags are difficult to costly to recycle and most end up in a landfill sites where they take around 300 years or more, 300 years or at least mga 1,000 years din to degrade, ganyan. Oo, especially kung patuloy pa rin tayo gumagamit ng mga plastics, hindi tayo yung ano, hindi tayo yung naapektuhan kundi yung mga organismo sa mga ocean, karagatan, which is yung mga turtles, hindi lang turtles. Kaya pansin niyo nakakaawa masyado, and isa na din yun sa mga may importanteng role ang mga turtles sa sea, right? So, meron na din naman tayong mga gumagamit ng mga plastics dito mga mga eco-friendly nga mga products. Naiimplementuhan na din naman 'yan dito, pero hindi talaga na naanuhan, naiwasan na gumagamit pa rin yung mga iba, gumagamit pa rin ng plastics. So ano so ano pa ba? Use of eco-friendly household products, reduce a business environmental impact. Yun nga, if magagamit tayo ng mga eco-friendly household, um, maiiwasan natin pagpo-produce ng mas madaming carbon, mga ganyan and stuff, and et cetera. Consume organic food, reduce problem, health, and risk. Isa na 'yan sa mga ano, pansin niyo sa lahat ng mga pagkain natin ngayon or mga let's say mga pang-marinated na mga sa food, meron na din yung mga chemicals and stuff. Kaya mas mabuting mag-consume ka na rin ng organic food. Planting plants around the house. As yun nga, clean indoor air by absorbing toxins, increasing humidity, and producing oxygen. As an architect, ginagawa namin yung design na maraming ano, nilalagyan namin yung bahay ng maraming, yun nga, mga plants. Kasi para mas ma-cover up yung mga init, or hindi lang siya for aesthetic. Though ang mga plants ngayon sa bahay, ginagawa siya for aesthetic, right? Actually yung ano diyan, yung pinaka-role talaga niyan is, yun nga, para
even na nagba-build kami mga architects, even nga nagba-build kami ng mga high technology, let's say, hindi pa rin namin, inaano namin yung mga biofolic na architectures, which is yun nga, yung mga pansin niyo sa mga bahay na merong mga bahay na merong mga madadaming greens. Kasi hindi lang namin gusto nga mag-build lang ng bahay ng makakasira sa environment, kundi para kahit papaano makatulong kami sa mga environments, ay makatulong sa yan, environment. And ayun nga, diyan inaanalisa na namin kasi yung mga tulad ng, kami mga architects tulad ng saan ba galing nag-rise, saan ba nag-rise yung mga sun, or ano yung mga noises, let's say on ano yung path ng wind or sun, mga ganyan. For example, yung path ng sun is nasa east, kaya dun namin nilalagay yung mga mga kitchen kasi para may ano, natural na pang-disinfection, mga ganyan and stuff and et cetera. So that's why mag-plant tayo ng trees around our house para mas maging okey and mas makalanghap ka pa ng ano, ng oxygen, more oxygen, and mas stress reliever siya and et cetera. Deforestation and afforestation. Yung afforestation is different from reforestation. Afforestation is ito na yung ano, um, ito yung nag-exist na nga forest pero mas pinapakapal pa yung ano, nagpa-plant pa rin ng mga plants para mas ma-cover pa rin yung ano, mga UV radiation sa mga ganyan and stuff. So ano ba talaga ano yung reforestation? Iba siya sa afforestation. Yung afforestation is nagpa-plant sa existing forest. Yung reforestation naman, ito yung may existing forest na kina-cut downs natin pero nire-replacean natin ng bagong plant or katulad ng plant na kinat natin or trees, ganyan and stuff. And reduce carbon footprints. Use public transportation, reduce electricity usage at home, kaya dun nagaganap yung mga solar and stuff, mga solar electricity kasi mas makaka-save tayo sa carbon or fuel or mga fossil fuels na mag-burn. And use the least pollution vehicle. Yun nga, kasi nga yung mga vehicle naglalabas ng mga carbon and stuff or usok, kaya mas lalong nasisira yung ozone layer natin ngayon. And yan nga na, pinapalitan naman ng mga industry ng electric car, which is pangit din kasi nga mas aano yung consume natin ng electric dito, especially dito sa Pilipinas. And use biodegradable laundry detergent para mas maging okay, para mas madali siya degrade and stuff, and yeah. And that's it. Thank you, and my name is Sigfred Oriat, and thank you po.